Bakit panatag ang loob ko sa MX3? Kasi tested and proven ito na may alpha, beta at gamma mangosteen. Mga natural na nutrients mula sa mangosteen. Meron din itong seal of quality excellence at manufactured sa GMP at ISO certified na planta. MX3 capsule is my choice. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi Tabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Pag wag mong sabihin radyo. Sabihin mo. Ay, sasabihin natin. Ano? Anong sasabihin mo? O, diba? Na nakakaloka. Siyempre sa mga kabubukas pa naman ng kanilang mga radyo, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! Hi pa rin po sa inyong lahat dyan, sa lahat ng ating mga kuya mong drivers na patuloy na naghahanap buhay ngayon at lumalaban sa traffic. Correct. Diba? Ayan, konting lamig ng ulo. Diba? Wala na tayong magagawa sa traffic ng Pilipinas. Correct. Diba? Ilang presidente na po ang naupo dyan at hindi na solusyonan. Kaya, imbis na mayamot, diba? Tuning ka na lang sa Energy FM. Oo. Pampag-good vibes. Correct. Diba? Alam mo yung mga bagay na wala tayong kontrol, huwag na natin problemahin. Diba? Yung pagtaas ng kuryente, ng tubig, ganyan. Wala na tayong magagawa. Mare, batiin ko lamang ito bago tayo magpatuloy ng chismisan. Si Kirina Katuray Kaibig-Ibig. Ay. Ayan. At si yung ating Team Replay member. Team Replay member. Na si Densin London. Ay, hello. Ayan, nasa London siya. Wow. How's the bridge? Is it falling there? Falling down. Baka kala mo naman. Kala mo naman may mga bees. Truly. Diba na nakakaloka. At syempre sa mga nanonood sa atin via Facebook Live natin, hello po sa inyong lahat. Sama kayong panig ng Metro and Mega Manila. Isang magandang umaga. And of course, sama kayong panig ng mundo. Hello Philippines and hello world. At sa mga mga nakikinig at nanonood sa atin, mga homophobic, na walang ginawa kundi mang bash, nakakaloka kayo. Patuloy kong iwawagayway ang bandila ng ating, alam mo yun, komunidad. Yes. Diba? Na nakakaloka. Honor palette talaga siya. Correct. Diba? Maraming salamat, Senator Ontiveros. Oo. Ay, grabe ang pagsuporta ni Senator Risa Ontiveros. Thank you, Senator Ontiveros, sa pagsuporta sa sektor ng LGBTQIA+. Yes, eto ng chika natin for today's video. Hindi naman yan miyembro ng LGBT. Part siya ng LGBTQIA+. Okay. Dahil kinaka-proud naman nitong si Consi Miel Agustina ng Malolos, Bulacan. Sino siya? Oo. Siya ay ang si galing niyang gumiling. Ang galing. Kaya wala akong katiwa-tiwala kapag sinabi mo yung sino siya. Kasi alam ko kakanta. Bigla, ako naman tong si ito si Luka-Luka. Gumaganon din. Gumigiling din. Palibasa payat na. Hindi pa masyado. Hindi pa ako kasya sa isang tricycle. Kasya ka na. Hindi, I mean, sa likod ng driver. sa taas sa carrier. Pwede. Paglabag mo doon, sasabihin mo, akala ko sasabihin mo, pwede ako yung tumutulak ng tricycle. Gusto mong charing lang. Gusto mong sumikat tayo. Charot lang. Para Luzon. Nakakita ka na ba ng sumakalon? Ay, hindi pala. Hindi ka mananabunot. Hindi ka rin mangkokonya. Hindi ka si Sheena Palad. Ano yung chika mo? Etong chika, Mare. Kasi kung matatandaan na, Mare, noong 2013, hindi na naman tayo.
Nung 2013 nga, di ba finally ay nag-out na itong si Jake Cyrus. O mas kilala sa dati niyang pangalan na tinatawag niyang dead name na daw. Pinatay niya si Charis. Charis Pempenko. Oo. Diba? Bakit? Anong issue sa kanya? Kasi Mare, eto nakakaloka. Meron siyang pinost sa kanyang IG na talaga namang pinutakto ng paghanga. Kasi nga syempre, LGBTQIA, Pride Month, mga ganon. Ngayon Mare, ang nakakaloka nito, merong nag-iisang dalahira. Dalahira talaga. Oo. Buringot. Na talaga namang nagpahayag ng yung mga intrimitida, tribida, bida-bida. Diba? Maraming ganyan. Ako, punta kayo sa TikTok ko, meron doon. Ay, talaga ba? Sinabihan ko ng ignorante. Ay, talaga ba? Actually, meron ding sinabi itong si Jake Cyrus tungkol doon. Kasi ang pahayag nung basher, kasi masabi nating basher to dahil syempre parang wala siyang pagrespeto sa karapatan o sa kagustuhan ng isang membro ng LGBTQIA. Sabi niya, sayang ang boses mo, Charis. Bakit si Ice Sigera? Ice ang ginamit niya, Ice. Ice Sigera, trans man pero never binago ang boses. Sayang talaga. Okay, himay-himayin natin, Mare. Kasi naburingot talaga dito si Jake. Talagang hindi ko na isa-isahin dahil masasakit yung nabitawan niyang salita. Ay, talaga? Pumatol siya? Oo. Tinatulan niya? Yes. Kasi Mare, sabi naman niya, mataas ang respeto niya dun sa nakaraan. Pero ang kapal lang ng mukha daw nung si... Nanita. Yung Nanita, Mare, na tawagin pa siya sa dati niyang pangalan na matagal na niyang pinagpahinga. Hindi naman din kasi mayalis yun, Mare. Diba? Parang si Bibi Gandang Hari, hindi na makawala sa kanya si Rostum Padilla. Kasi diyan kayo unang sumika. Ngayon, Mare, eto nakakaloka. Ipinaliwanag nga niya doon, Mare, na nag-undergo pala siya ng hormones therapy. Diba? Dahil ako, Mare, alam mo, nag-hormones na ako. Diba? Para maging maliit. Belachina. Bakit ba? May patis. Tapos? Hindi kita kinakaya, Mare. Diba? Tapos? Merly, ganon. Merlat, ganon. Mermaid na chocolate. Kaya merlat. Diba? Sige. Okay. Hirap, Mare. Itawid. Kamuning lang yun. Tapos, Mare, yun na nga. Sinabi niya doon na parang ignorante nga daw itong mermaid na chocolate. 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 Kaya, diba? Merlat. Pag bilatra, paano? Maraming salamat po sa inyong pag-antala. Hindi ko nila kaya. Hindi ko ipapaliwanag bakit nung tinawag. So yun na nga. Saan na ba ako? Yan, nandyan. Alam mo, magagalit na naman sila sa atin. Kasi nawawala yung kwentuhan. Kahapon nabilang nung isa, naka 54 appear daw tayo. Ang taray. Dami. Inisa-isa niya siguro yung pag-post ng video. Ayan. Nananawagan po kami sa Energy FM. Baka gusto niyo pong gumawa ng promo para sa appear namin. Sa appear namin sa araw-araw. Sabi ni Tubi, bayan, magbibilang na naman ako. Diba? Anyway, so yun na nga, Mare. Sinabihan nga ni Charis Pempenko na ignorante nga ito at sana naman at saan daw siya kumuha ng lakas sa loob na tawagin pa siya dun sa pangalan niyang namatay na. Kasi tignan mo sinabi niya na ang pangalan nitong si pangalan nitong si Ice Sigera. Diba Ice siya dati. Ngayon nag-rebrand siya ng Ice. Ice lang. Diba? Tapos si Jake tinawag niyang Charis. So walang karapatan si Hindi, ang ibig sabihin kasi ng Charis, Jake. Eklat, gano'n. Charot. Char. Hindi ka din makaintindi. Ayan na. Ayun na naman yung mga batch. Ito na. Tapos, ayun na nga, Mare. Yun lang. Tapos, ano yung mga binitawan niya mga salita? Ayan, basahin nga natin yung mismong sinabi dito ni Jake. Huwag mo nang basahin yung mga pwede tayo maka-KBP. Teka lang kasi kailangan kong i-edit sa mata ko. Ayan. So sabi niya dito, first of all,
Ayan, sabi niya, first of all, with respect to my past, keep the dead name out of your silly mouth. And darling, it's because he hasn't taken any hormones therapy. It's a huge part of being trans man. Maybe there are more important reason why he hasn't taken hormones therapy. I am not going to explain the rest because based on your comment, you sound ignorant. Google is free, my darling, sabi niya. So in short, mahaba-haba pa yung mga sinabi niya, Mare, talagang napikon itong si ano. In short, ang gusto niya sabihin na, diba? Ignorante ka. Na pakialamera ka. Ignorante ka. Alam na demonyo ka. Dahil kung hindi ka titigil, baka sinakal kita hanggang mag-violet ka. Ganun ba? Ay, hindi. Baka sabihin ni Jake, don't put anything to my mouth. Hindi, sa ating galing yun. Tinranslate lang naman natin base sa pagkakaintindi kasi natin. Naman tong si Jake naman kasi, English ng English. Alam mo naman mga chismosa, mga bakla. Alam mo naman mga mosang, bubu. Chismosa pero bubu. Pero Mare yaman din lamang na napag-uusapan natin si Jake. Kamakailan lamang Mare napag-uusapan din ng kanyang ina. Na talaga namang pinutakti din ng bashing. Si Ai? Hindi. Okay, hindi. Nanay ni ni kala Jake. ko yung tanging ina yung sinasabi. Kanina pilatrang yung tanging ina naman. Ayun nga. So, nabash naman yung kanyang ina dahil nga, di ba, ang daming nagsasabi na mas magaling nga daw itong si Stel. Naalala mo yung All By Myself? Yes, yung diba? sa David Foster concert na ginanap. Kung maalala mo, Mare, sumikat din si Charisse. Di ba? Yung dating katauhan ni Jake Cyrus. Tama. Sa pag-awit nun. Hindi totoo naman. Marami nang hihinayang. Di ba? Marami nang hihinayang kasi ang taas-taas ng boses. Saka yung karerang narating niya. Oo, diba? hawak ka na ni Oprah Winfrey at ni David Foster. Actually, tawag nga sa kanya noon dati, Love Child. Diba? Diba? Nila Oprah Winfrey at David Foster. Ngayon? Wala na. Tipong ano na lang. Sweet child. Suki, ganon. Sweet child of mine. No. Hindi maganda! No. Tapos yun ang Mare. Nahiya ka sa pinagkagagawa natin. Hindi maganda. May mga flower tapos nakaganon. Tamarakista ka, bumibengbang ka. Pagka gumagano'n na, nag-automatic may flower, bumibengbang. Rakista mood. Tapos yun ang Mare, nabash nga itong nanay ni Jake Cyrus. Kasi dahil nga, nag-comment ito. Actually, pinost nga niya. Yung sa awitin performance system? At sinabi niya doon na wala naman daw talagang parang lahat naman daw talaga ng paghanga ay parang na kay Stel. Actually siya nga daw ay fan ni Stel ng SB19. Pero wag naman daw ikumpara itong si Jake Cyrus o si Charisse. Tapos sabi pa niya doon, gulatin mo sila, magpakilala ka. Balik mo yung dati. Taliwas naman sa sinasabi niya ngayon. Kung yung anak inaaway yung fanay na nagsabi lang. Dahil Charisse. Totoo naman malayo ang narating. Diba? Hindi, kung kukumparahin natin sige, analyze natin parehas. Kumpara kay Jake Cyrus at Charisse Pempenko. Milya-milya ang narating ng Charisse Pempenko. Correct. Diba, hindi naman natin sinasabi na wala na siyang puwang sa mundo ng showbiz, diba, bilang Jake Cyrus. Kaya lang, marami lang nanghihinayang siguro doon sa oportunidad na nabigay bilang siya si Charisse Pempenko. Pero kasi Mare, wala din namang mali sa pagpapakatotoo. Kasi hindi rin naman natin maibibigay yung kaligayahan ng tao. Tama, diba? So, bakit hindi niya i-bash yung sarili niyang ina? Diba, tapos yung nanay naman niya gustong ibalik yung dating katauhan niya. Pero siya, sinasabi nga niya na wag nang banggitin yung mga, na deads na pangalan. Pero technically, pangit naman din yung term na kasi ginamit niya. Dahil siya rin yun Hindi pa siya na deads. Dinedsong niya yung sarili niya. So, nag-rebrand. Dapat sa kanya, nag-rebranding. Nagbago. May nagbago di ba nga si Bibi din, sinabi din niya na Teggy Bells na si Rustom. Diba? Na parang tipong tinegi niyo yung mga sarili niyo, pero nakakaloka. Di ba pwedeng sabihin niyo na lang na same pero iba. Yun. Parang ganito. Diba? Di ba hindi naman ganito dati ito? Diba? Naman. Diba?
Totoo yan, medyo Senator. malaki-laki na rin ang pinagbago. Former Senator. Ay, hindi. Senator pa lang. Hoy, Ay, hindi mo siya bawal. pabababain. Bawal. Wala tayong minention. O, diba? Na Anyway. nakakaloka. Pero yun lang, diba? Na nakakaloka naman. Tama naman din yung sinabi ng nanay ni Charles Pempenco. Huwag silang ikumpara. Yes. Because ngayon, this is the time for Stel to shine. Ngayon nagsashine yung kanyang star. Oo. Yung kay Charis before, yes. It was the brightest star among all the stars here in local industry. Oo. But nag-fade na. Oo. Diba? At may iba na nag-outshine ba ang tawag doon? Kasi sabi nga ni Ate Reg, ba? Shine! Shine! Like a stars in the heaven! Hindi ko na kaya. Wendell? Baka pumutok yung naka-cage free. Cage free na ito. Baka may mga pumutok sa akin, hindi ko mamalayan. Biglang mawala. Hindi ko na carry. Ay, Mare, pero yun. Hangad pa rin natin ang malayang pagpili ng kung anong gusto niyo sa buhay. Hindi, totoo naman din. Lalo sa mga kapatid natin sa LGBTQ. Doon sa mga katulad naman ni Jake Cyrus, na pinili nilang mas maging masaya para sa kanilang mga sarili. Siguro yun ang dapat natin unang matutunan is respetuhin ang kaligayahan ng bawat isa. Dahil gaya nga nasabi mo kanina, hindi natin maibibigay yung kaligayahan na natatamasan niya ngayon. Kung meron man, bakit nga ba? Alam mo yun, tinegi niya si Charis at pinalitan niya bilang Jake. May mga rason siya na pansarili kung saan doon niya nararamdaman yung tunay na kaligayahan. Ano ba namang suportahan na lang natin ibig sa kutyain? Oo. Diba? Kung hindi na natin makita yung birit ni Jake, yun siguro yung kapalit ng kaligayahan niya. Pero may mga performances siya. Kaya pa naman niya. Na kinakanta pa din naman niya yung mga dati niyang kinanta na medyo matataas pa, diba? Na nakakaloka. Kaya, diba, respetuhin na lang din natin kung ano yung gusto niya, diba? And to Jake naman, huwag naman patola, diba? Hayaan mo siguro ang tagal na din nagtitimpi kasi nito, Mara, dalang daming, diba? Daming ang tinatawag sa kanya, tinawag pa siyang Berting Labra. Tapos paulit-ulit nila ina-upload yung sayaw niya sa Showtime. Siguro nagtitimpi na lang din itong si si Jake. Hayaan na lang din nga natin. Kumaga parang syempre, doon siya masaya, di hayaan nyo. Kanya-kanyang trip yan. Jake, pag uwi mo ng Pilipinas, kitain mo nga kami ni Kapitana Sisa. Magtsikahan tayo. Dito, diba? Naku, nakakaloka. Diba? Open naman tayo para sa lahat na gusto mong bigay linaw. Lalo pat kay Jake Cyrus, diba? Syempre, sino pa ba magmamahala kundi tayong kapwang LGBTQIA plus members, diba? Pwede i-normalize natin ang pagtanggap natin sa ating mga kapatid sa LGBTQIA. At sa mga kapatid nating nasa LGBTQIA, itaas natin ang isa't isa. Hindi yung tayo pa ang nagbababasa. Maghihilaan. Diba? Doon naman din sa mga hindi makatanggap mo sa amin. Wala ko yung pwedeng masabi kung hindi, shut up. Ay, dapat mas polite. Isa pa. Shut up. Hindi kita kinakaya. Mas polite. Gusto, excuse me, shut up. Gano'n. Alis mo excuse, diba? Para din yan yung nagpapaalis ka pag merong umupo sa pwesto mo, diba? Dapat very polite ka. Paano? Malis na, hindi dapat gano'n. Paano, Mare? Excuse me. Ganon. Taas. Tingin mo hindi yun aalis. Aalis yun. Alis polite ka pa din. Diba? Ay, nakakaloka. Ay, naku, nakakaloka. But anyways, diba? Kung hindi naman natin kayang respetuhin, yun ang gusto kong sabihin kanina. Kung hindi nyo maatim, hindi nyo matanggap, siguro, wag nyo na lang pong, pagsalitaan ng hindi maganda. Dahil tayo bilang mga nilalang dito sa mundo, may kanya-kanya rin tayong kapintasan. Ang lakas maka-Miss Gay. Sige, go. Pumusisyon ka na para Miss Gay. May kanya-kanya rin tayong kapintasan na hindi rin naman natin pwedeng ikumpara sa iba. Pakilala ka sa aspetong ito, malakas siya, malakas ako. Diba? Kailangan natin ang bawat isa para sa ikauunlada ng 2024 Pilipinas. Ano? Lakas baka mat-mat Centeno. Tita kinakaya. Sige, magpaalam na tayo. Correctamente. Minsan sumayin nyo na naman ang isang edisyon ng Baklita sa Woo Woo Woo!
Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. And we are still Same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo,